Book of Nehemiah. Book of Nehemiah tayo mga kapatid. Chapter 8. Basahin ko lamang po yung verses 1, 2, and 3. And Nehemiah chapter 8, sabi niya in verse 1, "And all the people gathered themselves together as one man to the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest wrote the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear understanding upon the first day of the 7th month. And he read therein before the street that was before the water gate, from the morning until midday, for the men and the women, and those that could understand. Ears, all people were attentive unto the book of the law." Tayo po muna ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong salita na pag-aralan ng gabi. Kain po ninyo Panginoon, kami nawa ang banal na Espiritu ang muna sa buhay po namin, bigay po na ang unawa sa salita ng Panginoon. Po ay paalala po muli ang salita ng gabi. Po ang dalangin, pangalas to. Amen. Amen. So, ito po mga kapatid, the book of Nehemiah ay po yung time na kung saan ay na-reveal yung pong wall of Jerusalem because of the people unity. At dahil, and not also that, hindi dahil dun sa strong relationship, leadership ni Nehemiah. At kahit po maraming external opposition, kahit po maraming pong mga internal conflict, pero natapos po yung wall, ultimately, because of God's help. Tignan po natin mga kapatid, na natapos po yun dahil po sa tulong po ng Diyos. Chapter 6, verse 16, titignan po natin mga kapatid, "And it came to pass," sabi niya, "that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us told these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of God." Natapos po yung pong wall, mga kapatid, dahil po sa tulong ng Panginoon. So kung titignan po natin mga kapatid, babalikan po natin sa chapter 7, nung natapos na po mga kapatid, sabi niya dito in verse 1, chapter 7 verse 1, sabi niya, "And it came to pass, when the wall was built, I had set up the doors, and the porters, and the singers, and the Levites were appointed." Now dito po mga kapatid, mga ibigan, nakita po natin sa verse 1, may kabit na yung mga city gate at meron din mga gwardiya sa pintuan, papatok ng Jerusalem. At in verse 3 ay makikita rin po natin dito na mahigpit siyang nagbigay ng instruction to safeguard the city. Diba? At hindi lamang po yan, dahil makikita po natin, hindi po nagtapos dito yung kwento. Diba? Hindi po nagtapos doon po sa wall of Jerusalem po na yun. Diba? So, because it's never about the wall. Hindi po yung pong goal po ni Ezra at Nehemiah ay hindi lamang po doon sa rebuilding po ng wall. Kundi meron pa silang mas mahalagang goal, mga kaibigan, na kailangan pong gawin. Diba? And yes, kailangan yung pong wall po na yun, kailangan po yung wall because for their security and well-being, the people, pero hindi yun yung pinaka-goal ng ni Nehemiah. Means lang yan to greater goal. So kung titignan po ninyo mga kaibigan in verse 1, kung bakit nag-appoint si Nehemiah
ng mga singers and mga device. Diba? Kung bakit ka nag-appoint. So, to serve sa temple. Diba? Sa worship life po nila. Diba? So, makikita po natin mga kapatid, sa Ezra at Nehemiah, yung mga project nila ay hindi lang rebuilding the temple at walls ng Jerusalem. It is about restoration of worship. Diba? Para ma-secure sila, para maging focus sila sa pagsamba sa Panginoon. Yun po yung pinaka-goal po nila. Diba? Not just only the wall, not just only the rebuilding the wall, mga kapatid, mga kaibigan. Diba? So dito po ang mga kaibigan, hindi ang pader o anumang physical instructor ang pinakamalaga sa gawain ng Panginoon. Diba? Hindi po ang building, hindi po ang magagandang magagarang mga building, hindi po yun yung mahalaga. Diba? Hindi po yung mahalaga. Yung pong puso ng tao, yun yung pinakamalaga sa Diyos. Diba? So alam niyo, marami pong mga lingkod ng Diyos po ngayon, nakafocus po sila in rebuilding their yung pong mga churches po nila. Di ba? Nagpo-focus po sila doon. Ang problem, nakakalimutan nila yung Word of God. Di ba? Nakakalimutan po nila yung tamang pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Di ba? Kaya ito po mga kapatid, mga kaibigan, yung pong goal po ni Nehemiah ay para maibalik ang mga Israelita sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung titignan po ninyo mga kapatid, in verse 2, sabi po niya dito sa chapter 7, in verse 2, sabi niya, that I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler palace, charge over Jerusalem, for he was faithful man and feared God above many. So si Nehemiah reflect that sa pagpili sa kapatid niyang si Hanani at kay Hananiah para pamalaan ang Jerusalem. Diba? Of course, hindi dahil sa galing nila o sa talino nila. Diba? Hindi, kundi dahil sa karakter at puso, yung pong basehan po ni Nehemiah mga kapatid. Kaya po pinili po niya yung pong kanyang kapatid. Kaya sabi nga po niya, pinili po si Hananiah dahil mapagkakatiwalaan siya at may takot sa Diyos sa karamihan. Diba? Yun po yung kung nakita po ni Nehemiah. Ang kanya pong kapatid ay mapagkakatiwalaan at may takot. Diba? Ito alam mo at napakahirap pong pumili. Diba? Tulad na po ngayon, malapit na naman yung eleksyon ng mga kagawad at kapitan. Diba? Hirap pong pumili ng mapagkakatiwalaan. Diba? Mapagkakatiwalaan ng mga sinasabi pero pag may kuwan na, wala na. Diba? Mukhang wala na, brother. Diba? Diba? So dito po mga kaibigan, not only those times, kundi mga preachers, mga elders sa church, karamihan ng kwalifikasyon ay may kinalaman sa character. Diba? Secondary lamang yung ministry skills. Kung tignan po ninyo yung sinasabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3. Hindi lamang po kay Titus chapter 1. Diba? Yung faithfulness and fear of God ay magkasama yan. Diba? Kung ang tiwala mo ay nasa Panginoon, mapagkakatiwalaan ka rin sa anumang gawain, malaki man o maliit na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Diba? Yung takot at tiwala sa Diyos, ang nangingibabaw rin mga kapatid, motivation ni Nehemiah sa leadership po na in chapter 5, diba? In verse 9 and 15. Diba? So dito sa book of Nehemiah, mga kapatid, mga kaibigan, ay makikita po natin hindi ang pagsasaayos ng pader ang pinakamalagang gawain ng Panginoon, kundi ang pagsasaayos ng puso ng mga tao. Of course, hindi tayo nag-aayos ng puso ng tao, kundi mga preachers, mga elders, pastors, sila yung mga ginagamit ng Panginoon upang mas lalong maging maayos ang buhay po natin. Di ba? Kung titignan po ninyo mga kapatid, sa verse 4 po ng chapter 7 ng Nehemiah, ay dito po ay makikita po natin secured na yung city, kaso ang problema
konti lang yung taong piniling doong tumira. Diba? Secure na yung city. Pero yung mga tao, kukunti lamang yung gustong tumira. Diba? Sa lugar na yun. Diba? Hindi tulad ng Manila, napakaliit na city pero siksikan yung tao. Diba? Napakaraming tao. Hindi tulad ng mga cities. Diba? Pero dito sa Jerusalem, mga patmaibigan, kukunti ko sila. Diba? Siguro sa time na yun, yung mga ibang mga Israelite ay komportable na sa mga kanilang lugar. Kaya ayaw nilang pumunta sa lugar na yun. Diba? Pero later on po mga kapatid, yun yung gagawan po nila ng solusyon. Diba? So dito ay makikita po natin kung paano ginather ni Nehemiah yung mga tao. Diba? Kasi kung titignan nyo in verse 5 mga kapatid, chapter 7, sabi niya, "And my God put into my heart to gather together the nobles and the rulers and the people that they might be reckoned by genealogy. And I found a register the genealogy, them which came up at the first and found written therein." So dito, kasi bago nila pagdesisyonan kung sino-sino ang mag-transfer sa city, dapat malinaw muna kung sino-sino nga ba ang mga people of God. Diba? Dito po nilagay po sa puso ni Nehemiah, mga kapatid, mga ibigan, sabi niya dito, "Then my God put into my heart." Sabi niya, ang alin po mga kapatid, upang tipunin yung mga leaders at lahat ng tao para magpa-register sila. Diba? Para malaman kung sino-sino nga ba yung members po sa kanila. So dito po ay makita po natin mga kapatid, ang mahalagang malinaw na alam natin kung ano ang nasa puso ni Nehemiah. Not the walls, but the people. Diba? Yung mga tao na kabilang, alam niyo mga kapatid, maibigan, yung mga tao na kabilang sa kaharian ng Diyos, yung mga tao na bahagi ng redemptive history, ultimately leading to Christ in His church. At kung tayo ay nakay Kristo mga kapatid, we belong to that. We are part of that story. Ibig sabihin po mga kaibigan, nangingibabaw po mga kapatid sa desire ng puso ng Panginoon ang maistaayos yung pong puso po natin. Diba? And how can that be accomplished? Makikita po natin mga kaibigan sa ating pong text, kung titignan na po natin in chapter 8, babalikan na po natin in chapter 8 po mga kapatid, mga kaibigan, kung paano tinuro yung salita po ng Diyos sa mga Israelita, teaching the Word of God. Diba? In verse 1 po mga kapatid ng chapter 8, ay sabi niya, "And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel." Sa time po na yun mga kapatid, nasa kanilang bayan na ito pong mga Israelita. But on this day, nagkaroon sila ng General Assembly, mga lalaki, sabi niya dito mga kapatid, in verse 2, mga lalaki, mga babae, pati ang mga batang nakakaunawa. At nakita po natin mga kapatid, dito po ay mayroon po silang request kay Ezra. Diba? Ano po yung request po nila? Sabi po niya dito mga kapatid, yung request po nila kay Ezra ay kunin niya yung book of the law of Moses. Diba? Na inutos po sa mga Israelita in verse 1. Diba? Sabi niya ito, which the Lord had commanded, sabi niya in verse, "And they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel." So yung book na galing kay Lord, bigay ni Lord sa kanila, ito po mga patmaibigan, yung ni-request po nila. Di ba? Hindi ho feeding program yung ni-request po nila, hindi po concert. Di ba? Hindi po parapol yung pong ni-request po nila. Yung pong ni-request po nila mga kapatid, yung salita po ng Diyos. Di ba? Sabi nila, "Give us the book."
Di ba? Alam po nila mga kapatid, na yun po yung kailangan po nila sa kanila pong buhay, yung salita ng Diyos mga kapatid. And lahat po tayo mga kapatid, we need the Word of God. Di ba? Kasi alam po ninyo mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon, napakahirap pong kuminsan pumilit ng tao na mag-Bible study. Di ba? Lalo-lalo na nung nasa Armenian pa kami. Di ba? Bible study pa kami. Sa first day na Bible study, napakarami po muna yan. Lahat ng family nag-attend yan. Sa sunod na Bible study mo, nawawala na yung isa. Di ba? Sa pangatlo, dadalawa na lang. Sa pang-apat, isa na lang. Sa panglima na Bible study mo, magtatago na rin yung isa. Di ba? So, napakahirap po mga kapatid. At hanggang ngayon, di ba? Siguro nararanasan din po ninyo yung mga bagay po na yun. Di ba? Napakahirap pong mag-convince, napakahirap pong lalo na sa pag-attend sa church. Di ba? Pero mga kapatid, mga kaibigan, yung pong ginawa po ni Ezra ay alam niyo mga kapatid, excited po si Ezra. Di ba? Sa time po na yun, excited po si Ezra, mga kapatid, na ipangaral po yung salita po ng Diyos. Kung titignan nyo sa Ezra chapter 7 and verse 10, mga kapatid, kung titignan sa Ezra chapter 7 verse 10, dito po, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to take in Israel statutes and judgment. Di ba? Makikita natin mga kapatid, sabi niya, he had set his heart. Ano po yung ibig sabihin po mga kapatid? Ibig sabihin po, si Ezra ay devoted po siya, determined mga kaibigan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Sundin ang salita ng Diyos, ituro ang salita ng Diyos sa mga Israelita. Diba? Nakikita po natin mga kaibigan, sabi niya in verse 3 sa ating pong text, sabi niya in verse 3 mga kapatid, and he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday. So dito po nangaral po mga kapatid, nagbasa si Ezra ng salita ng Diyos mula early morning hanggang tanghali. Di ba? So titignan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, na yung pong pag-aaral, pangaral ng salita ni Ezra, mga kaibigan, 5 to 6 hours nag-preach po siya mga kapatid. Diba? Alam niyo sa panahon natin ngayon, kung ganyan kahaba mag-preach, 5 to 6 hours, siguro yung iba natutulog na. Di ba? Yung 1 hour nga lang, yung 2 hours nga lang na pag-preach, yung iba, wala na, talagang lumilipad na yung isip. Di ba? Yung iba, inip na. Yung iba, nagpe-Facebook na. Di ba? Yung iba, nag-YouTube na. Di ba? Kung ganun katagal. Diba, sabi niya, from morning until midday. Ibig sabihin po, 5 to 6 hours. Ganun po mga batid, nung nangaral po ito pong si Ezra. Pero kung titignan po ninyo mga batid, ito pong mga tao, sabi niya, the ears of all the people were attentive to the book of the law. Diba? Attentive. Ibig sabihin po, nakafocus po sila. Diba? Kahit po ganun katagal mga batid, yung pong pagbabasa ni Ezra, pangaral ni Ezra, ay yung pong mga tao, attentive pa rin po sila, nakafocus pa rin po sila sa salita po ng Diyos. Bakit? Kasi alam po nila mga batid that the Word of God is profitable. Diba? Dahil kung titignan po niyo yung sabi po ni Paul kay Timothy, the Word of God is profitable. Diba? Pero alam po ninyo mga batid, hindi tayo makikinabang dito if we are not paying attention to the Word of God. Diba? Pero pansinin po natin mga batid, inulit na naman po yung praise sa verse 2 dito sa verse 3. Diba? Sabi niya, before the men and the women and those who could understand. Diba? Yung mga lahat tayo ay kailangan natin, lahat tayo, lalo na especially sa mga mananampalataya, kailangan po natin yung salita po ng Diyos. That's why all must pay attention mga batid. Kaya po kung may nangaral po sa atin,
Diba? Kung may mga ganitong mga bagay, kailangan nakafocus tayo. Diba? Nandun yung attention po natin. Diba? Sabihin natin sa mga anak natin, makinig tayo. Diba? Sabihin natin sa asawa natin, makinig tayo. Diba? Sa mga kasama natin sa bahay, makinig tayo. Diba? Yun po mga kapatid. Dahil kung hindi tayo, alam nyo, kung hindi tayo attentive sa Word of God, we dishonor God. Diba? Kung hindi tayo attentive, rightfully, we're starving and hurting our soul. Mga kapatid, sabi po ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Diba? Magiging malnourished po tayo, mga kapatid. Diba? Kung di tayo nakafocus, di tayo attentive sa salita po ng Diyos, magiging malnourished tayo. Magkakasakit tayo. Mawawala tayo if you're not paying attention, mga kapatid. Diba? So, at hindi lamang po yun. Diba? Kung hindi tayo attentive sa salita po ng Panginoon, yung mga preachers, yung mga elders, madi-discourage po yan. Diba? Diba nakakaranas na po ng gano'n mga kapatid, yung nag-preach ka tapos yung audience mo hindi nakikinig. Di ba? Yung audience mo iba yung ginagawa. Diba? Hindi nakapokus doon sa perniprit mo, hindi nakikinig. Di ba? Minsan nakaka-discourage po mga kapatid, yung mga bagay po na hindi lang po nakaka-distract pa. Di ba? So mga kaibigan, if we are paying attention, we honor God. And it is good for our soul, mga kapatid. It encourages the preachers also. Kahit abutin ng 2 oras yung pag-preach po na yan. Di ba? So, dito po mga kapatid, in verse 4, kung titignan po ninyo sa verse 4, sa ating pong text, sabi niya dito, and Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood which they had made for the purpose, and beside him stood Matitiya, Shima, and so on and so forth. Napakahirap po kasi basahin yung mga pangalan po na yan. Babahal na po kayo magbasa. Yan. Basta dito po mga kapatid, mga ibigan, si Ezra sa mataas na wooden stage, di ba, ay tumayo po siya mga kapatid. At sa kanya pong kanan, yan na po yung mga tao po dyan na yung mga pangalan nakalagay. Sa kanan po, merong 6 na lalaki. Sa kaliwa, 7. So ano po yung ginagawa po nila? Di ba? So ito pong mga tao po na ito mga kapatid, sila yung mga nag-assist kay Ezra sa pangaral at pag-expose ng salita po ng Diyos. Bakit po? Kasi sa time po na yan mga kapatid, ay napakarami ng tao. Di ba? Napakarami ng nakikinig. Buti sana kung may sound system na sa panahon po na yun. Wala pa po mga kapatid. Hindi po kagaya po ng panahon po natin ngayon. Di ba? Kahit libong tao, kung may magandang sound system, lahat po yan ay maririnig ka. Pero sa time po ni Ezra at Nehemiah po mga kapatid, sa libo-libong mga Israelita po na yon, hindi po abot yung boses hanggang sa dulo. Di ba? Kung wala kang mic sa church, yung sa likod, hindi nga marinig yung boses. Di ba? Kung yung mga 30 lang na tao na kongregasyon, yung sa likod, mahirap na mapakinggan yung boses. Di ba? Mas lalo pa sa time po ni Ezra. Diba? Libo-libong tao, tapos sisigaw-sigaw ka doon ng 5 hanggang 6 na oras. Di ba? Napakatindi po mga kapatid. Diba? Kaya po meron pong dito ay makikita po natin mga kapatid na si Ezra binuktan yung law, di ba? At makikita po natin mga kapatid, in verse 6, sabi niya dito, and Ezra blessed the Lord blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their head and worshiped the Lord with their faces to the ground. So kung titignan po natin mga kapatid, kung kilala natin
kung sino ang Diyos na nagsasalita po dito, makikita po natin mga kapatid, sabi niya, the great God. Di ba? Kung alam po natin mga kapatid, yung pong value ng salita po ng Diyos, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Siguro ganito yung ginawa po ni Ezra. Yeah. Nagpuri sa Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon sa salita ng Diyos. At yung mga tao, mga kapatid, sabi niya dito, and the people answered, Amen, Amen. Di ba? Agree. Di ba? Nag-agree po sila. Di ba? Yes na yes yung mga audience. Di ba? Talagang yung bang nandun po mga kapatid na bless po sila doon po sa salita po ng Diyos. Diba? So dahil makikita po natin mga kapatid, sabi nito, mahalaga po mga kaibigan, yung pong puso po natin, salita ng Diyos. Of course, mahalaga din po yung isip po natin, yung pang-unawa. Diba? Pero dito po makikita po natin mga kapatid na nakinig sila, attentive sila, diba? Nakapirmi sila sa lugar nila, hindi yung paikot-ikot o galaw ng galaw. Diba? Hindi lamang po yun sa verse 7 po dito, makikita rin po natin mga kapatid. Meron ding, sabi niya yung verse 7, meron ding 13, di ba? Mga pangalan na naman po yan, ang hirap na naman pong basahin. Bahal na po kayo magbasa. Basta 13 po mga kapatid na lalaking Levite, yung pong nabanggit sa verse 7, ito po yung katulong po ni Ezra din, di ba? Tinulungan si Ezra upang may paliwanag sa mga tao yung kanyang binasa, di ba? To understand the law. Sabi nga po niya in verse 7, di ba? Ganito ang proseso para maintindihan po, mga kapatid, ng mga Israelita, babasahin ng malinaw yung salita ng Diyos at yung pong mga Levite, ipapaliwanag naman po nila sa mga Israelita kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos po na yun. Yun po yung purpose ng yung pong 13 Levites po na yun. Yun po yung ginagawa po nila. Na ipaliwanag yung binabasa ni Ezra na salita po ng Diyos. Di ba? Kaya napakahirap po mga kapatid. So, that's why mga kapatid, mga ibigan, di ba? Mga preachers, mga elders, di ba? Nagle-labor hard para mag-aral, maghanda, di ba? Ng salita po ng Panginoon. Di ba? Upang matulungan tayo mga kapatid na maintindihan yung maunawaan po natin lalo yung salita po ng Diyos. Kaya nga po, umawag mula sa atin through preaching yung salita ng Panginoon upang maintindihan po natin, maunawaan po natin kung ano ang gustong sabihin ng Diyos sa atin mo. So tayo po mga kaibigan, ang point po dito, hindi dapat passive ang pakikinig ng salita po ng Diyos. Dapat active tayo. Diba? Dapat sa atin, nandun yung desire and longing for the Word of God. So, makinig ng mabuti, intindihin sa bawat salitang naririnig po natin. Diba? So, dito po, hindi lamang po yun, mga kaibigan, hindi lamang yung pangangaral ng salita po ng Diyos, kundi kung tutuloy po natin mga kapatid basahin sa verse 9, diba? Dito po, itong mga Israelita, nakinig sa pagbabasa at pagpapaliwanag ng salita po ng Diyos kahit po abutin sila hanggang tanghali, di ba? So, alam niyo mga kapatid, di lang sila attentive, kundi yung puso po nila were fully engaged. Kung titignan po ninyo in verse 9, sabi niya dito, and Nehemiah, which is the Tarhiah, and Ezra the priest, the scribe and the Levites taught the people, said unto the people, this day is holy unto the Lord your God, mourn not nor weep. For all the people wept when they heard the word of the law. Now, dito ay makita po natin, mapansin po natin, hindi lamang po sila attentive, kundi
talagang umiiyak pa sila nung nakikinig po sila ng salita po ng Diyos. Sabi po ng Bible, talagang umiiyak po sila. Di ba? So dahil po siguro mga kaibigan, probably kasi narinig nila yung utos ng Diyos na hindi po nila sinunod. Di ba? Nakita po nila yung katapatan ng Diyos in light of their unfaithfulness. Di ba? Yung mga promises ni God na di nila pinaniwalaan po mga matay, narinig po nila, nakita po nila. Kaya noon po, umiiyak po sila mga matay. Di ba? So dito ay makita po natin at yung mga leaders nila mga batid, united in one voice, diba, na pinapaliwanag yung salita ng Panginoon, diba? At si Nehemiah mga batid, sa time po na yan, diba? Si governor, si Ezra, na scribe, priest, diba? Mga Levite, sabi niya, katulong nila, diba? Sa verse 9, sa pagtuturo sa mga tao, diba? Sabi nila, huwag kayong umiyak, diba? Huwag kayong umiyak, sabi nila. Sa araw na ito ay banal para sa Panginoon. Diba? Na inyong Diyos. Diba? Inulit yung reason mga kapatid. Diba? Inulit po yan sa verse 10 ulit. Diba? Ang araw na ito ay banal para sa Panginoon. Kaya huwag kayong malungkot. Diba? Hindi lamang po yan. Inulit ulit sa verse 11. Diba? Pati po yung mga Levita tumulong panliwanag yung reason na ito sa mga tao. Huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Di ba? Ito mga kapatid, mga kaibigan. Di ba? It's not about us, mga kapatid, being good enough for God. Worship is about God, who is holy, totally separate, totally different from the rest of us, and He chooses to be good for us. Kung titignan po natin, mga kapatid, sa Psalms 118, verse 24, sabi niya, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Di ba? Kaya sabi nila sa mga tao, mga kapatid, magdiwang kayo. Di ba? Magdiwang kayo. Kumain ng masarap. Sabi niya in verse 10. So, nabasa po ninyo, kumain ng masarap na pagkain at uminom. Di ba? Ng masarap na inumin. Bigyan ninyo mga walang pagkain. Di ba? So, dito po mga kaibigan, celebrate the goodness of God. Diba? Magtaya tayo dahil mabuti ang Diyos. Diba? At kamangha-mangha ang mga gawa niya, mga batid, sa buhay po natin. Yun po yung gustong ipakita po, mga batid, ng mga Levite, gustong ipakita ni Ezra sa mga tao. Diba? Kami yung mga batid, the Word of God in our heart bring joyous celebration. Di ba? Kaya po mga kapatid, natutuwa tayo lagi, masaya tayo lagi kung yung salita po ng Diyos, kung punong-puno tayo ng salita po ng Panginoon. Di ba? Kaya nga si Elder Romel, palaging masaya yan. Di ba? Kasi punong-puno yan ng salita ng Panginoon. Di ba? Pagkasama mo yan, tawa ka lang ng tawa. Di ba? Punong-puno yan ng salita po ng Panginoon. Di ba? So dito po mga kapatid, mga kaibigan, nag-celebrate po sila, diba? Dahil po sa kabutihan ng Diyos sa buhay po nila. Diba? So mga kaibigan, tayo din po mga kapatid, may mga Thanksgiving, diba? May mga Thanksgiving Day, diba? Ilang di lang kami nakarating nung sa Kabanatuan, diba? Sana sunod ay makarating din po kami. Diba? So dito po mga kaibigan, hindi lamang po masatisfy yung pong tiyan, di ba? So dito po mga kaibigan, magtaya, sabi po ng mga Levite, di ba? Kung dahil satisfied tayo sa gawa ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? Hindi lamang hindi lamang po yung pagkain ang nagbibigay po ng kasiyahan po sa atin, kundi yung salita po ng Diyos. Diba? Ito po yung namahalaga mga kaibigan. Diba? Kaya nga po kung titignan po ninyo mga kapatid, sabi niya, for the joy of the Lord is your strength. Diba? We serve a perfectly, eternally happy God. And yun yung joy mga kapatid na pinaparanas niya
sa buhay po natin. Diba? Kung titignan po ninyo sa Psalms 16 verse 11, sabi po niya doon, sabi niya, Psalms 16 verse 11, sabi niya, Thou wilt shew me the path of life, in thy presence is fullness of joy. Diba? In thy presence is fullness of joy, and at thy right hand there are pleasures for evermore. Diba? So, ganun nga mga ginawa po nila mga kapatid. Kumain sila, nagdiwang po sila ng lubos na kagalakan. Di ba? Sabi niya dito mga kapatid, sabi niya, with a great gladness, sabi niya in verse 12. Di ba? Masayang-masaya. Diba? Masayang-masaya po sila, hindi dahil po sa pagkain, hindi dahil sa ano paman mga kapatid, kundi dahil naunawaan nila ang mensahe ng Diyos na binasa po sa kanila. Diba? Hindi tayo magiging masaya mga kapatid kung hindi po natin nauunawaan yung salita po ng Diyos. Kung hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos. Kung hindi ito may papaliwanag mga kapatid ng mabuti sa atin, kaya nga mga kaibigan, sabi ko nga, yung mga elders po natin, mga preachers, mga teachers, pastors, mga kapatid, ay nag-spend po sila ng more hours every day upang mag-prepare ng sermon, mag-prepare ng preaching, di ba? Mula study ng text, meditation dun sa text, preparing outline, writing, di ba? Practicing delivery. Bakit? Para po sa kagalakan po natin. Yun po yung sinasabi rin po ni Pablo mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 1 verse 24. Kung titignan po natin, sabi niya, not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy. Diba? We are helpers of your joy, for by faith we stand. Diba? Ay po mga kapatid, bilang isang nakikinig din sa mga elders, sa church, mga kapatid, dapat pagsikapan din po natin makinig ng salita po ng Panginoon. Diba? Kasi pinaghihirapan po yan ng mga elders na mag-aral po ng salita po. Diba? Napakahirap po mga kapatid. Napakahirap po mag-prepare ng ipapangaral at Sunday. Napakahirap po yan. Diba? Kaya naman po na nakikinig, dapat pakinggan po natin, pagsikapan din natin, makinig, pay attention, diba? And labor hard para maunawaan din po natin yung salita po ng Diyos. Diba? At hindi lamang po yun mga kapatid, hindi lamang po sila nag-celebrate dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay po nila, kundi tutuloy po natin mga kapatid. Sa verse 13, yun po nandito po yung pagtunod po nila sa salita po ng Diyos. Diba? Kaya po alam po ninyo mga kapatid, ang salita po ng Diyos ang humuhubog po sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang iglesia. Diba? Kaya pinapag-aralan po natin mga kapatid yung salita ng Diyos, kaya pinagdiriwang natin. At kung masaya talaga tayo mga kapatid sa salita ng Diyos, alam niyo mga kapatid, kailangan paulit-ulit po natin pag-aralan yung salita po ng Diyos. Di ba? Kaya nga po meron ng mga YouTube channels, di ba? Kaya pag yung mga napakinggan natin ay nakalimutan natin, pwede natin ulit pakinggan, pwede ulit natin buklatin yung ating mga Biblia, di ba? Yung salita po ng Diyos. Kung titignan po ninyo in verse 13, sabi niya dito, sa ating pong text, chapter 8, and on the second day were gathered together the chief of all the fathers of all the people, the priests and the Levites unto Israel, the scribe even to understand the word of the law. Tignan po ninyo mga kapatid, tulad nitong mga tatay, dito sa kwento po nito, kinabukasan, di ba, sinama nila ang mga priest at mga Levites pumunta kay Ezra para ano? Ano po yung purpose nila? To understand, sabi niya, the word of the law.
Di ba? Grabe po mga kapatid, ito pong mga tatay po na ito. Di ba? Sabi ni Elder Rene, grabe, what a grave. Di ba? What a grave, grabe, grabe po mga kapatid. Di ba? Yung mga tatay po dito mga kapatid, sabik po sila na mag-aral at makinig ng salita po ng Diyos. Sabik po sila sa Bible study. Di ba? Awilong mga kapatid, na ganun din po yung pong lahat po ng tatay. Di ba? Lahat po ng tatay sana sa church. Di ba? Ganun. Di ba? Yung bang talagang nandun yung eagerness, nandun yung kagustuhan na makinig ng salita po ng Diyos. Di ba? Gaya po mga kapatid, sabi in verse 13, di ba? And till fathers of all the people, sabi niya, last phrase po yan, sabi niya, to understand the word of the Lord. Di ba? So dito po mga kaibigan, nandun yung desire nila na tumunod sa Diyos at maituro sa kanila pong mga pamilya. Di ba? So dito po mga kaibigan, kung tutuloy po natin pong mga basahin sa verse 14 hanggang 15, dito po ay na-discover po nila yung month na yun kung kailangan i-celebrate yung Feast of Booths. Diba? May instruction din po dito mga kapatid na makikita po natin na holiday feast talaga ito para sa pamilya ng Israel. Diba? Kung titignan po ninyo, makikita po ninyo yung pong detalye po niyan doon sa Leviticus chapter 23 verses 33 hanggang 43 mga kapatid. Doon po ay makikita po ninyo yung details na kung saan 15th day ng 7th month, dito po ay makikita po natin yung pong preparation po nila. Tapos 1 week ang celebration, di ba? Ang ginagawa po nila mga kapatid, titira po sila doon sa wilderness, di ba? Upang alalahanin yung wilderness experience nila upang malaman ng inyong, sabi niya in verse 43 ng Leviticus 23:43, upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Di ba? At dito po mga kapatid, this feast is for remembrance, para maalala nila ang ginawa ng Diyos para sa kanila pong buhay. At doon pa, dito ay makikita po ninyo mga kapatid, ganun po yung ginagawa po nila. Tumunod po sila mga kapatid. Di ba? Dahil po kung titignan nyo, sa verse 17, ang sabi niya, and all the congregation of them that were come again out of the captivity made booths and sat under the booth, for since the days of Joshua the son of Nun unto that day had not the children of Israel done so. Dito po ay makikita po natin mga kapatid, ay sa panahon po ni Joshua, hindi po nila ginagawa yung bagay po na ito. Di ba? Yun po yung sabi po niya yung gusto. Marahil paminsan-minsan lang po nilang ginagawa, pero walang devotion, walang ganitong obedience mga kapatid. So dito po makikita po natin, meron pong sa pagsunod mga kapatid, kapag tumusunod ang anak ng Diyos sa salita po ng Diyos, ano po yung mangyayari? Di ba? Kapag tayo na mananampalataya, pag tayo ay sumusunod sa salita po ng Diyos, ano po yung mangyayari? So dito ay nakita po natin, mayroon pong gladness. Di ba? In verse sabi dito, in verse 18, ay verse 17. Yan, verse 17 sabi niya, the last phrase po niya, and there was very gladness. Di ba? Kapag tayo po pala mga kapatid ay sumusunod sa salita po ng Diyos, mayroon pong gladness. Hindi lamang po gladness mga kapatid, great gladness. Di ba? Hindi lamang po great gladness, sabi niya, very great gladness. Di ba sabi niya dito in verse 17? There was very great
gladness. Masaya po sila mga kapatid. Di ba? Na naglilingkod sa Panginoon. Day by day, throughout the week mga kapatid, di ba? May pagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? May feast for 7 days. Sa huling araw, may worship gathering sila. Di ba? Ginawa nilang lahat according to the rule in verse 18. Diba? Ang salita ng Diyos, hindi lang mga kapatid, ang salita po ng Panginoon, take note po ito, ang salita ng Diyos, hindi lang po pinapag-aralan, kundi ipinamumuhay din po dapat natin. Diba? Marami pong mga mananampalataya, marami pong alam sa salita ng Diyos, pero hindi naman po pinamumuhay ang salita ng Diyos. Di ba? Magkaiba po yung mga kapatid. Di bali ng konti yung alam mo sa salita ng Panginoon, kung naipapamuhay po natin, mas maganda po yun. Di ba? So ang salita po ng Diyos, sabi ko nga kanina mga kapatid, ang salita po ng Diyos, ito po yung kumukubog po sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang iglesia. Kaya dapat natin itong pag-aralan mga kapatid, ipagdiwang at ipamuhay. Di ba? Alam niyo mga kapatid, miserable ang buhay ng taong malnourished sa salita ng Diyos. Di ba? Pero ang busog sa salita po ng Diyos, mga kapatid, at sumusunod sa kanyang salita, they are the happiest people all over the world. Sila yung masayang-masaya. Di ba? Pag tayo, mga kapatid, ay sumusunod, nakikinig ng salita po ng Diyos, di ba? Tayo po yung pinakamasaya na tao sa mundo. Di ba? Kaya kapag ikaw ay palagi nakikinig ng salita po ng Panginoon, palagi kang masaya. Di ba? Bakit? Kasi nandun yung salita ng Diyos sa puso po natin. Kaya mga kaibigan, salamat po at magandang gabi. Yun lamang po at yung salita ng Panginoon, the word of the Lord for the people of God. Salamat po, Dermel.